Mga sibuyas. Siyam na dahilan na dapat mong kainin ang mga ito. Ang mga sibuyas ay bahagi ng pangkat ng alyum ng mga gulay at halamang gamot, na kinabibilangan din ng chives, bawang, scallions at leeks. Ang mga gulay na alyum ay kilala sa mahabang panahon para sa kanilang espesyalidad ng matalas na lasa pati na rin para sa kanilang mga katangian ng paggamot at pagpapagaling. Ang mga sibuyas ay isang makapal at layered na gulay at bagamat mababa ang mga ito sa calories, ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang pagdating sa isang tuloy-tuloy na supply ng mga bitamina, sustansya, mineral at mga ahente sa pag-iwas sa kanser. Narito kung paano ang pagkonsumo ng mga sibuyas ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang para sa iyong kalusugan. Isa, mga compound ng organosulfur. Ang mga gulay na alyum ay malawak na kilala bilang mga ahente sa pag-iwas sa kanser, partikular na ang mga bukol sa tiyan at colorectal. Ang mga ito ay may kapaki-pakinabang at nakapagpapagaling na mga epekto ay malamang dahil sa isang limitadong halaga ng mga organosulfur compound na naroroon sa kanila kumpara sa iba pang mga gulay. Dalawa, folate. Ang folate, na matatagpuan sa mga sibuyas, ay maaaring makatulong sa depression sa pamamagitan ng pagpapanatiling labis na homocysteine sa paghubog sa katawan, na maaaring panatilihin ang dugo at iba't ibang mga nutrients mula sa pag-abot sa utak. Ang kasaganaan ng homocysteine ay humahadlang sa paglago ng serotonin, na siyang hormone ng kaligayahan. Tatlo, bitamina C, ang sapat na paggamit ng bitamina C ay kinakailangan para sa pagbuo at suporta ng collagen, na nagbibigay ng ningning at dami sa balat at buhok, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga sibuyas ay may maraming bitamina C. Apat, iba pang bitamina. Ang sibuyas ay naglalaman ng karaniwang asukal, bitamina A, B6, C, E at mga mineral, halimbawa, sodium, potassium, pres at dietary fiber. Higit sa lahat, ang sibuyas ay naglalaman ng folic acid, na napakahalaga para sa kalusugan ng isang babae lalo na sa mga buntis. 5. Prebiotics. Ang mga prebiotic ay karaniwang hindi inirerekomenda sa mabibigat na dosis, gayunpaman, pinapanatili nila ang mga mabubuting bakterya sa iyong katawan. Ang mahahalagang bakterya na ito ay tumutulong sa pagproseso at pagtunaw ng iyong pagkain. Tinutulungan nila ang immune system sa isang malaking lawak. Ang isang naturang prebiotic ay inulin, isang uri ng dietary fiber na natutunaw sa tubig na matatagpuan sa mga sibuyas. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa mga ulcer. 6. Sulfur. Tumutulong ang sulfur sa pagpapababa ng cholesterol at triglyceride. Ang allium at allyl disulfide sa mga sibuyas ay sinasabing nakakaalis din ng paninigas ng ugat sa pamamagitan ng paglabas ng nitric oxide. Ito ay maaaring mabawasan ang karera ng tibok ng puso, alisin ang mga namuong dugo at bawasan ang panganib ng mga sakit sa puso, mga sakit sa vascular at mga stroke. 7. Quercetin. Ang quercetin sa mga sibuyas ay nakakatulong din. Nag-aalok ito ng parehong mga ahente sa pag-iwas sa kanser at mga katangiang nagpapagaan na maaaring makatulong sa puso. 8. Cardiovascular disease. Ang mga sibuyas ay nakakagulat na mataas sa mga kapaki-pakinabang na polyphenols. Ang mga ito ay gumaganap ng isang kritikal na bahagi sa pag-iwas at pagpapababa ng paggalaw ng diabetes, kanser at mga sakit na neurodegenerative at cardiovascular. 9. Regular na antihistamine. Tumutulong ang quercetin sa pagpapalakas ng cell. Mayroon itong mga katangian ng pagpapatahimik na maaaring makatulong na labanan ang mga masakit na sintomas ng mga malalang sakit tulad ng coronary disease at cancer. Naging matagumpay ang quercetin sa pagpigil sa paglabas ng histamine. Ang mga histamine ay ang mga kemikal na nagdudulot ng mga reaksyong allergy. Sa makatuwid,
Ang mga sibuyas ay dapat na regular na kainin sa alinman sa isang hilaw na anyo o sa iyong pang-araw-araw na mga gulay. Ang mga ito ay hindi lamang madaling ubusin at matuno, ngunit nagbibigay din sa iyo ng panghabang buhay na mga benepisyo sa kalusugan. Disclaimer: ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.